Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuwang-tuwa na si Giselle at ang kanyang pamilya na kung saan ito na ay sinabi nila kay Dr. RJ Tanyag na makukuha na nila at maibabalik na ang Apex Medical Center. Dito na nga ay talagang naglunsad sila ng meeting na kung saan lahat ng mga tao doon sa Apex ay dumalo. Dito na nga pinagtataka nila na dumating din dito si Moira at dito na sinabi na hindi makukuha sa kanya ang Apex nang dahil lang sa siya talaga ang may majority shares dito at nga ay pinagtataka ni Giselle ang mga sinasabi ni Moira na kung saan sinabi na nga ni Mr. na ibibenta daw sa kanila pero hindi nila inaakala na kasabwat pala iyon ni Moira. Dito na ikinagulat ng lahat na kung saan nabulaga ang lahat. Dito na nga din hinarang siya ni Dr. Meneses na kung saan hindi siya pinapapasok dahil sa ayaw nila na gumulo itong si Moira. Pero ito na ipinakita ni Moira ang kasulatan na kung saan siya pa rin ang nagmamay-ari at sinabi talaga ni Mr. Soler na hindi niya ibebenta ang share niya na kung saan hindi niya inaakala ganun ang pag-uusap nila at akala ni Mr. Soler ay nasa kwarto lang at hindi inaasahan dito ng pamilya Tanyag ang nangyari dito sa event na ito na kung saan umalis na lang sila doon at hindi na sila tumagal at sinabi na lang dito ni Don Pepe na talagang babaunin niya hanggang sa hukay ang mga ginagawa ni Moira. Ikinatutuwa naman ni Moira ang mga ginagawa niya na kung saan hindi nila alam na kasabwat pala niya dito si Mr. Soler. Dito na nga ay nagsaya si Moira na kung saan hindi makapaniwala nitong si Giselle na magagawa yun ni Moira at talagang napabilog ang kanilang utak. Agad-agad na mga itong si Annalyn ay nagpunta sa kanyang ama na kung saan talagang nag-inom ito. Dito na nga sinabihan ni Zoe kung bakit andun din si Annalyn. Dito na nga sinabi ni Dr. Carlos Benetes kay Annalyn na kung saan talagang nagkasagutan sila dahil lang sa hindi nga siya nakasipot doon sa kanilang dinner at dito na nga ay talagang umaapoy ang tenga ni Annalyn sa mga sinasabi ni Dr. Carlos Benetes na kung saan ito din ay kinagalit ni Lynette dahil sa narinig ni Lynette ang mga sinasabi ni Annalyn tungkol dito kay Dr. Carlos Benitez. Dito na nga ay pinagalitan ni Lynette itong kanyang anak na kung saan napaka-plastic talaga nito ni Dr. Carlos at sinabi niya dito na walang kasalanan si Annalyn nang dahil daw sa kanya kaya nakakapagsalita ng ganoon si Annalyn sa kanya. Nginid sa kalaman ni Lynette ay nagpapakita ng kaplastikan lang itong si Dr. Carlos Benitez na kung saan nahalata nga nito ni Annalyn ang lahat ng mga ginagawa nito na kung saan talagang kinompronta ni Lynette itong kanyang anak na si Annalyn kung talagang may nahahalata siya kay Dr. Carlos Benitez na mga kakaibang ugali. Medyo naman hindi ito sinabi ni Annalyn sa kanyang ina na kung saan ayaw niya na ng gulo. Pero sinabi niya dito sa kanyang ama na talagang ayaw niya na dito kay Dr. Carlos Benitez at natatakot siya nang dahil lang sa talagang nabilog na ni Dr. Carlos Benitez ang utak ng kanyang ina. Dito na nga ay tumawag si Giselle ng meeting na kung saan magkasama itong si Lynette at saka si Don Pepe. At dito na nga talagang pagpasok ni Dr. RJ Tanyag ay nagulat siya na nandun si Lynette at umiwas siya dito at umuwi na lang. Ito ay sinundan siya ni Lynette na kung saan sinabihan siya ni Lynette na bakit ka umiiwas, sa akin ka ba umiiwas? Dito na sila nagkasagutan at kung saan nahawakan ni Dr. RJ Tanyag ang kanyang kamay. Dito na sinabihan ni Dr. RJ na bakit hindi niya kinakampihan ang kanyang anak na kung saan doon talaga kay Carlos Benitez kumakampi itong si Moira. Agad-agad naman itong napahawak ang kamay na kung saan umaray si Lynette. Dito na nakita ni Dr. RJ Tanyag ang mga pasa ni Lynette na kung saan sinabihan niya dito na bakit sinasaktan ka ba ni Dr. Carlos Benitez. Dito na natin abangan ang mga episode na ito, ang Abot Kamay na Pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.